Isa na namang aksidente ang naitala sa construction site. Sa pagkakataong ito, sugatan ang isang buntis sa Pasay City matapos tamaan ang lumilipad na bakal mula sa bumagsak na crane. Wala pang isang linggo bago nito, nasawi naman ang isang construction worker nung bumagsak ang ino-operate din niyang crane. May report si Emil Sumangil. Bumigay ang bahagi ng crane na ito sa ginagawang condominium sa Pasay City. Mabuti na lang at sa malawak na bakuran ito bumagsak at walang masyadong taong dumaraan. Sa lakas nga ng pagkakabagsak, bumaon pa ito sa lupa. Lumipad pa ang ibang bahagi nito na siyang tumama sa isang buntis. Ilang metro ang layo ng bahay ng biktima mula sa bakanting loting pinagbagsakan ng bahagi ng crane. Pero umabot pa rin sa loob ng kanilang bahay ang piraso ng bakal mula doon. Akala ko parang may bumagsak dun sa bubong or kung ano man. Binuksan nila yung bintana, may ang daming alikabok. Tapos yun nga, nakita ng father ko yung crane bumagsak. Nakatambay kami sa may kanto ni Kagawad Ryan Perez. Habang nagkukwentuhan kami, nakita niya nga na yung crane na parang mahulog na. Kaya nung pagsigaw niya, paglingon ko, yun na, nagpaikot-ikot na siya hanggang sa bumagsak. Ang unang ginawa namin, pumasok kami dito sa residential area para for SOP, pinalabas namin lahat ng tao. Ligtas naman ang mga trabahador sa ginagawang condominium pero tumanggi silang magbigay ng pahayag tungkol sa insidente. Sinuspindi muna ang trabaho sa ginagawang gusali. Naglabas naman ng pahayag ang SMDC na siyang developer ng condominium. Ipinagpapasalamat daw nila na walang nasawi o malubhang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan na rin nila ang dahilan ng pagbagsak ng crane at nakikipag-ugnayan na rin sa mga otoridad. Ang kontraktor naman ng gusali na DDT Construct humingi ng paumanhin sa nangyari. Nag-inspeksyon na raw sila sa lugar para masigurong ligtas ang palibot nito. Nangako rin silang sasagutin ang mga nasira at gastusin ng nasaktan sa insidente. Hindi ito ang unang insidente ng pagbagsak ng isang crane sa mga construction site dito sa Metro Manila. Wala pang isang linggo nang may bumagsak ding crane sa Santa Quiteria, Caloocan City. Dead on the spot ang construction worker na si Edwin Pasanes. Nakatakbo naman ang spotter sa baba kaya hindi nadamay sa aksidente. Marami po yata kasi yung naikarga nila na hindi kaya ng para kasi malibel yun eh. Siguro naisagad nila yung ng wrecker kaya hindi na kaya mabigat po kasi kaya bigla po bumagsak. Narinig ko na lang may kumalabog. Kala ko naman yung pinaka-poste lang ng mga bakal ang nalaglag. Nung tumayo ko sa inupuan ko, yung pala yung crane na. Sinorvey na namin yung area, mukhang wala namang gumagawa during that time. Baka it seems, baka nag-a-adjust lang yung crane operator ng crane niya, tapos may aksidenteng nangyari. Umaga ng May 26, sa lungsod ng Makati nang bumigay rin ang crane na ito sa isang construction site. Nakasamang nahila pababa ang mga kable ng kuryente kaya tumumba rin ang kalapit na poste. Tumama naman ang poste sa isang dumaraang taxi pero nakaligtas ang driver na si Ramon Romeroha. Dinala rin sa pagamutan na nagbibisikletang si Romeo Lopez na nabagsakan ng poste ng kuryente at sugatan sa balikat. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagbagsak. Ayon sa DOLE o Department of Labor and Employment, mahalagang suriing maigi ng mga kumpanya mga gabay sa mga ganitong uri na operasyon para masigurong ligtas sa mga manggagawa. Mahalaga rin daw na matiyak na dumaan sa tamang pagsasanay ang mga trabahador para maiwasan ang mga aksidente. Emil Sumangil, GMA News.